Buhay probinsya. Yan ang mararanasan mo dito sa bagong campsite sa Arayat, kung saan napaliligiran ng katubigan na siyang pwede mong pagkunan ng mauulam. Pangingisda, dyan sagana ang lugar na to. Habang tanaw-tanaw mo ng malapitan ang ganda ng bundok Arayat. Saan nga ba at paano mararating ang campsite na to? Anong mga makikita dito? At may isang bagay nga pala kaming nakita pagsapit ng dilim na tiyak ikagugulat nyo. Kaya kung hilig mo ay mag-camping at mangisda kasama man ng pamilya o barkada, ang lugar na to ang hinahanap mo. Tumutok na at sisimulan na natin ang kwento. So guys, dito natin sisimulan yung ating video sa may Magalang Arayat Road. Nandito tayo ngayon sa may Arayat, Pampanga. And ang ating magiging landmark ay itong San Antonio Station, Inoc. Ayan. So, sa ating kaliwa ay ang papuntang Magalang at ang kanan ay papuntang Manila. So dito tayo dadaan sa may Magalang Arayat Road. Then mga 6 kilometers pa yung ating gabiyahin papunta dun sa camp. Bali halos parehas lang yung yung dadaanan natin kasi 'di ba dati nagpunta tayo ng Santillana Farm. Doon tayo nag-camping dati nung nagpa 5th anniversary yung Car Camping Philippines. So ngayon naman dito pa rin tayo dumaan. Same naman ang kalsada, Magalang Arayat Road. Ganda na scenery dito, kitang-kita mo na yung bundok Arayat Dito tayo kumaliwa nagpunta tayo sa Santillana. So hindi pala the same yung ating dadaanan. Sana lang hindi ako naliligaw, no? Kasi pag dinire-diretso natin to, papunta to ng Gapan, Nueva Ecija. Eh baka umabot tayo ng Nueva Ecija dito. Kaya cute to. Cute naman yan. Baka malaglag. Oh, sanay po. Sanay. Cute na aso. Sanay pala siya. So yung ating kakampingan kasi hindi siya talaga sikat na nakakampingan. Parang wala pa akong napapanood sa YouTube or Facebook na nag-post na camping sila doon. So hindi ako sure pero mukhang tayo ang pinakauna na magka-camping doon na naka-content. Kaya ngayon maganda na mai-share ko din sa inyo. And isa sa mga makikitang palatandaan natin kung galing tayo dun sa part na yun na Pampanga sa Magalang. So JFT Power Fuel, isa sa mga landmark dito. Then saan ako kakaliwa dito? Dito yata a Farmer's Lechon House. Dito yata sa may basketball court. Ayan, Gatiawin High School. Dito ata. Ayan. So dito tayo kakaliwa. Kita nyo naman basketball court. Then malapit na, nandun na tayo kakaliwa tayo dito sa may Vietnam Trail. Okay. Parang nadaanan ko na to dati. Tapos turn right daw. Ito. So ang susundan nating karatula guys, itong ka-farmers. Ayan ka-farmers. Okay.
Tapos, meron tayong madadaanan dito na maliit na tulay kasi may estero. Tapos kakaliwa tayo. Ayan oh, ka-farmers. Susundin lang natin yung karatula. Pero hindi ka-farmers yung campsite na pupuntahan natin. So 2 kilometers wala dito. Ito na oh. Andito na tayo guys. Ang ganda. Ang ganda oh. Ito na yung pinakamalapit na Mount Arayat. Sa harap ko. Ito na. Gagi, ang ganda oh. Ito na yung pinakamalapit. Natanaw ko yung Mount Arayat. Kumpara nung nakaraan na nagsentumya na tayo, dun sa kape, hindi natin tanaw. Pero ito oh, paanan na to eh. Ganda. So far, wala pa tayo dinadaanan na rough road dito. Ayan. Ito na, paanan to ng Mount Arayat guys. Mount Arayat na to, nasa kaliwa natin. Barangay San Juan Banyo. Welcome. Ay, ito Suva Blessed Farm na. Ito na guys, dito na tayo. Oh, ito na guys. Suva Blessed Farm. Oh, so ito yung daanan dito guys ha. May tire pot. So kung naka-tricycle ka o car, pasok naman. Maliban na lang siguro kung yung 3-wheeler ka, kagaya ng mga bukyo o kaya yung mga tuktok, eh mukhang mahihirapan dito. Pero depende na sa inyo yun. May iba ka dyan, kayang-kaya eh. Ayan o. Saka malaki yung tire pot niya, kaya kahit malaki gulong. Tanong natin kung nandun yung mga kasama ko. Hello boss. Nandun yung mga kasama ko nagka-camping? Sa dulo? Thank you. Asan kaya sila nakapwesto? Hi sir. Saan po yung mga kasama ko? Diretso po. Thank you. Saan tayo? Dito. Yung mga kasama ko guys. Mamaya nyo malalaman kung sino. At ito ay ating mga manonood. So, ito na siya. Si John Russell. Alright. Bro, kumusta? Nice meeting you. Nalate ako. Okay lang. Hello, saan kayo nakapesto? Doon, sa dulo. Doon. Ang ganda. Hindi ka na Oo, ang ganda dito. Kaya naman pala dito. Isa lang yung daanan para sa 2 wheels. Ayun. Dito na lang ako siguro. Boss. Guys, nandito na tayo sa Suva Blessed Farm. Kasama na natin si John Russell. Tapos nabigyan nga pala tayo ng sticker. I-subscribe nyo siya. Ito, JRG Chinese guy. Travel Adventure. Yan, parang mala J4 Travel Adventure to. Oo, doon yan nakuha. Doon pala nakuha. Ay, J4, ano ka pala na ito eh? Idol. Idol eh. Tapos yung kanyang tropa, anong pangalan mo, sir? Kenneth. Si Sir Kenneth. Ayan. Ganda ng ano niya, ng PG1 niya. Parang familiar eh. Si Purgas ba to? Ni Direk Gino? Ganda. Yung lupa nga lang dito, pag mag-pitch kayo, ayan siya oh. Parang tuyo. Tuyo siya eh. Parang ano siya dati, palayan siguro to dati. Puro pala yan dito. Oh, tapos naging natuyo na siya. Dito sila nag-pitch ng tent, tapos harap natin si
Mount Arayat. Ang pinakamalapit na nakita kong Mount Arayat. Eto, nasa harap na natin. So ayun guys, nakapili na tayo ng ating pepwestuhan. Since wala naman tayong dalang tarp at medyo maulap lang ngayon, nangangamba tayo na baka umulan. Buti na lang dito, meron silang mga cottage. Tulad niyan, dito, saka ito, dalawa. Dito na lang tayo maglalagay ng tent para at least may protection tayo kung sakaling umulan man. Pero mukhang hindi naman uulan. Tapos bukas, magtutour tayo dito. Mapakita ko sa inyo yung kabuuan nitong lugar. Nasa gitna tayo kasi ng dalawang fish pond saan pwede kayong manghuli dito ng mga tilapia or uulamin ninyo basta magbabayad lang kayo. Ayan, dito tayo dito tayo magpipitch ng tent. So ang dalang tent nga pala natin ngayon guys ay yung ating lumang-luma na nature hike na P-series na tent, kulay brown. So yun nga lang, magpipitch tayo dito sementado. So hindi na natin lalagyan to ng ng pegs kasi tingin ko naman hindi naman malakas ang hangin. Kaya okay lang na ipatong na lang natin dito yung ating tent. So set up na natin. Gusto ko yung vibe ng camping natin ngayon. Kasi parang tayo parang province life ang dating. Kasi 'di ba sa mga probinsya, madalas diyan, syempre palayan, 'di ba? Yung ating mga makikitang scenery dito is more on palayan and fish pond. Ang kagandahan nun, tanaw na tanaw natin itong nasa likod natin, Mount Arayat. Kasi nung nakaraan na nag-camp tayo sa Santillana, alam niyo naman yung pinwestohan natin doon, hindi natin matanaw yung Mount Arayat kasi nasa likod natin and nahaharangan siya ng matataas na puno. Pero ito, at least nakapag-camp tayo, ayan, tanaw na tanaw natin yung kagandahan nitong Mount Arayat. At itong tent natin nga pala, huling gamit pa natin nito sa may Zambales. Kung naalala nyo yung video natin doon, Tribunada sa Zambales, yung na-tribunada tayo nun. Tapos pinasok na tubig to nun binaha tayo sa loob ng tent. Tagal-tagal na rin, huling gamit ko nito. Kaya sabi ko, kaysa naman masira, try ko siyang gamitin ulit. Pero alam ko hindi na yata waterproof to Ayan guys, palipat-lipat tayo ng camera. Ang gamit kasi natin ngayon yung ating Insta360 Go Ultra. So, ilagay na natin to para mamaya mag-cooking show na lang tayo tapos makipag-fellowship tayo sa mga tropa dito. Yun, so tapos na tayong mag-pitch at inabot na tayo ng gabi. Lumipat nga pala tayo ng pwesto kasi dito sa mga cottages, yung kaninang pipitchan sana natin ng tent, 500 daw ang bayad per person. So ginawa namin, kami ni Russell, lumipat na lang kami. Yung dati niyang pinwestohan nung nag-camp siya dito, tapos dito ako nagpwesto sa simento na para hindi ko na itutusok yung pegs ko. Then meron naman tayong fellowship area doon guys, ayan yung kaninang tinambayan natin nung dumating. Ayan. So simple lang ang ating setup, hindi na tayo nag-aesthetic o garbo-garbo kasi bukas uwi rin naman tayo. Siya nga pala si Russell, isa sa mga masugid nating subscriber na nag-invite sa atin para mag-camping dito. Yung ginamit ni Russell dito guys, salong. Ang bilis niyang bumaga kita nyo, bilis niyang bumaga, tsaka ang bango niya. Nagningas lang tayo kasi may mga insekto para kahit papano yung usok niya makabugaw dun sa mga insekto. Tsaka may mga konting lamok tayong naramdaman, kinagat tayo. Siguro panapanahon lang. Kasi bro, nung nag-camp ka dito, wala naman lamok, no? Wala lamok dito. Wala lamok dito Ngayon lang. Sobrang dami. Oo. So, panapanahon siguro kaya may lamok. Pero maya-maya, Wala na yan. wala na yan.
Hi, John Matthew! Oh, hindi ka sumama sa papa mo. Nag-i-enjoy ang papa mo dito. Sa susunod, sama ka para magkita tayo, ha? Sabi niya, sama ako, pero hindi naman tawag niya ako. Oo. Sino ba tong kausap mo? Ha? Sino yung kausap mo? Ito ko sa si Kuya Jer. Ang galing ah. Oh, mapapanood mo yung sarili mo sa Thursday, ha? Sama kita sa video ko. Ayun. John Matthew. Anak ni John Russell. Guys, may kasama tayong Chinese dito. Si Wang Xinsu. Ni hao. Na tilapia. Ni hao na tilapia. Tayo magko-cooking show. Alam mo naman, pag si Kuya Jerks ang nag-cooking show, walang kakwenta-kwenta. Ano lang, init-init lang. Lalagyan lang natin tong, bumili tayo ng Marbis sisig, chicken sisig. Lalagyan lang natin ng sibuyas, sili. Ninong Ray. Oh. Baka naman. Okay na yun, di ba? Hindi mo naman kailangan magpaka-aesthetic sa pagluluto dahil mapupunta rin naman sa tiyan natin yan eh. Kakainin din naman natin eh. So wala tayong chopping board since cowboy naman tayo. Papel ang gamit natin. So wag niyong gagayahin to ha kasi ay natapon yung bigas. Wag niyong gagayahin to ha. Oo, eksperto lang nakakagawa nito. Hindi naman na natin kailangan ng mantika dito guys kasi may oil naman ito sa kanyang ingredients. So lalagyan na lang natin to. Then ang technique sa pagluluto ng sisig kasi yung iba ang ginagawa nila ginigisa nila, 'di ba? Ginigisa muna nila. Tapos habang ilalagay na nila yung mga ganito, ang mangyayari doon nawawala yung lutong ng sibuyas. Ang technique ko kasi, halimbawa luto na siya, pagpatay ng apoy, tsaka ako na ilalagay yung mga sibuyas, sili para nandun pa rin yung crunch niya. Kasi yung init naman nun nitong niluto natin, yun na yung magluluto dun sa mga pampalasa na ilalagay. Uy, laglag. Tara, luto na tayo. Hindi pa maubos to eh. Alam mo kung anong masarap sa salo-salong pagkain? Yung kumakain kayo sa dahon ng saging. Budol fight tayo guys. Yan, masarap bagoong. Diba? Tingnan natin to. Luto guys si Russell ng bagoong para doon sa mangga namin. Kahit tayo. Tingnan natin yung aking sisig ala James. Parang pre. Parang aling lusing. Masarap guys. Sabi ko sa inyo guys yun ang tamang pagluto ng sisig. Parang aling lusing pero chicken sisig. Wala pa yung taw-tawa na. Sarap. Hindi mo nakalain protein. Manati yung bagong. Manamis-namis yung bagong mo. Para makakabagay sa mga atin. Oo. Sarap yung bagong Kayo. Dapat yun. Is na 30 minutes sabi ko doon sa pinulabol ako. Oras ko na. Isa ko na doon, sabi. Kami mag-ikot-ikot muna ni John Russell. Tignan natin yung mga nagfi-fishing doon. Ganda. Ganda. Kaya kung gusto niyo mag-fishing din dito, pwede rin naman. At mag-camping, fishing, pwede. Gandang gabi po. Ang dami na pong huli Ayun sir, anong pain na ginagamit nyo sir? Masa. Bulati po? Hindi, masa feeds. Feeds. Kinakain po ng isda yan. Yung pagkain ng talagang isda. Yan talaga. Ang galing Madalas po kayo mag-fishing dito? Linggo. Ano po yung ba't may ilaw yung hinahagis yung iba? Para daw makita yung pagkain. Ito guys yung nila ito feeds talaga ng isda. Ayun. Hinuhulman nyo siya ng bilog. Tsaka nyo nilalagay sa patusok. Ganun pala yun. Kala ko dati bulati lang ang pwede. Pwede rin pala yung nakarami na sila ng huli guys Ay ito yung huli nila
Ay, ang dami. Ang daming isda. Ang dami na bro, oh. Ang dami nilang nahuling isda. Ang laki. Ang lalaki. Ano na yung ginagawa dyan? Baka iihaw nila. Kasi may ano dito yung ihawan eh. Ang dami mo. Oo. Ay, nakahuli si ma'am. Ang galing oh, nakahuli si ma'am. Ay, ang laki. Ang taba. Ay, ang laki guys oh. Marami ho talaga nahuhuli dito laging ganyan, kuya. Ayun ho, nahuli. Ay, tumatalon pa. Gulat ako doon. Ah, ay, nahulog. Kawawa naman. Madulas yan eh. Takot ka. Hindi, namimingwit din ako eh. Ah, Saan ko lalagay? ano na lang. Galing. Sabihin marami talagang tilapia dito. Lagi po kayo dito, kuya? Lingkuhan. Ah, lingguhan. Ano pong ginagawa nyo sa isda? Siyempre. Pang ulam-ulam lang ho. Galing. So gabi ba talaga magandang magano, sir? Pero din, Sa maliwanag ba madali lang din makakuha? kapag gabi kasi, yung ilaw, pinupunta nila yung liwanag. Ah, pumupunta sila sa liwanag. Ang galing ganun pala. So pag mag-fishing pala kayo, kailangan dun sa may iilawan nyo kasi pumupunta pala ang isda doon sa ilaw. Mas madaling makuha. Ayan, ganda. Guys, ghost hunting tayo ngayon. Joke. Joke lang. Wala na tayong mga scripted horror. Ano lang yun, pasakay lang yun, joke lang yun. Naghahanap kami ngayon kasi ng panggatong kasi may mga nagliliparang mga insekto. Pambugaw lang namin. Baka naman ahas sa matagpuan natin dito, bro. Ay, ito yan, malaki yan, bro. Yan. Oo, ayan. Para matagal-tagal. Ayan, matagal. Pwede yan. Pwede yan. Kaso, wala tayong itak. Hindi mo na kaya tayo ngayon. Ito yun, ito yun. Ay, Pag mati. puto na yan. Matigas pa ata eh. Hindi. Alam ka, ito yan. Oh, pati yung flashlight mo, puro insekto oh. Ay, insektuhan. Bali. Ah, okay. Bali sa bit-bit na lang. Oo. Hindi na lang. Ayan. Pinesting ko lang. Pinesting mo lang gusto. Gusto. Dapat bigyan. Matagal-tagal na to bro, okay na to, kahit ito lang eh. Hindi, alam mo yun. Patay. Hindi, sabit lang eh. Kaya natin pa. Okay na to. Sabayin tayo may. Ayan guys. Baka sabihin nyo, horror na naman to. Sa intro, horror nilagay ko. Anong kababalaghan ang nangyari ng gabing ito? Parang horror lang yung pagmumukha siya. Oh, horror lang pero wala, ano lang to. Charot lang yun. Alam ko namang for entertainment purposes only. Ayan, dito kami nag-bonfire kanina. Dito ulit tayo. At syempre, para masarap ang kwentuhan, kailangan may fellowship. Sa camping guys, dapat madiskarte ka. Wala kaming pitchel. Ito ang pitchel namin. Para saan pa to, 'di ba? Wala namang pampainit lang ng ng tubig. Ayan. Pitchel nilagyan namin ng yelo. May mga yelo kami diyan eh. Yung aking mahiwagang bucket talaga eh. Hindi siya bucket pag-igib ng tubig, lagayan ng talaga 'yan. Yelo, tsaka Yelo tsaka alak. Fellowship na ang paborito nating part ng gabi. Morning good guys. Lamig na prone na yun. Antok pa ako eh, pero ang dami ng tao dito. Tara, labas tayo.
Morning good sa inyo guys. Mula dito sa may Arayat, Pampanga. Okay din pala mag-camping sa ganitong vibe ng lugar, no? Yung nasa gitna tayo ng dalawang fish pond. Ang ganda. Tapos pagising mo, kaharap mo ng malapitan yung Mount Arayat. Iba yung dating niya eh. Parang province life na province life. Alam mo yun? Siguro naman yung ilan sa atin dito naka-experience na sa bukid na tumambay or mamalagi. Ganon na ganon yung vibe dito. Napaka-tahimik lang, peaceful, and may mga nadaan na sasakyan kasi medyo malapit tayo sa kalsada pero tolerable naman. Tapos ang lamig dito sa hating gabi hanggang umaga, napakalamig. Then malakas ang signal guys. Wala tayong problema sa signal dito na habang nagre-relax ka sa ganitong lugar kung gusto mo mag-update sa family mo, may signal ng internet. So ayun, maya uuwi na rin tayo. Mag-aalmusal lang kami dito. Kasama natin sila Russell and Kenneth, mga kaibigan natin dito. Then balik na uli tayo sa reality. Kumbaga sinubukan lang natin ulit yung mga ganito lang, walang halong horror-horroran. Gusto natin yung chill lang. Ang ganda dito. Maya-maya, lilibutin natin itong campsite. Pero bago yon, naghanda muna ang mga kaibigan natin ng ating maaalmusal. Province life na province life mula ulam hanggang sa kainan. Masarap yung ganito. Yung mga simpleng pagkain, sapat na. Tulog ka muna. Malawak pa yung pwede kong campingan dito sa likod. Tapos meron siya guys, mga lamesa na kahit hindi na kayo magdala ng lamesa o gusto nyo mag-picnic, pwede nyo namang magamit. Yun nga lang, yung lupa dito dry. So tingin ko malambot. Ayun, nagbibitak-bitak, parang El Nino. Ito sa part na to, sabi nila 100,000 daw ang mga dito 100,000 daw ang mga tilapia May mga hito din, halo-halo. Yan silang resident dog dito. Hi Molly! Mabait yung mga aso nila dito. Hello! Mabait yung aso nila Yan. Dito pwede rin kayo mag-pitch dito. Tapos, may bangka doon Kung gusto nyo na mag-boat riding, paalam lang kayo sa caretaker. Hindi ako sure kung may bayad, pero tingin ko baka may bayad to pag mag-boat riding kayo. Okay naman Kung dito ka magpipil sa part na to, tanaw na tanaw mo yung Mount Arayat. Napakalapit yan guys. Sa camera parang malayo, pero naka 0.6 kasi ako i-1 natin. Ayan ang lapit niya dapat kagabi dito tayo sa may cottage magpipitch ng tent. May bayad pala, 500 isa. Kaya transfer tayo dito sa kabilang site. May bayad Maganda sana doon kasi may ilaw tapos may saksakan. Pero pwede naman daw natin gamitin yun cottage para mag-charge. Kung may dala kayong charger, mag-charge tayo ng mga gamit. So yun ang kagandahan, may ilaw dito, buong paligid may ilaw. Tapos may saksakan na pwede kang mag-charge ng mga gadgets mo, cellphone or anything. Kagabi dito nagpwesto yung mga nag-fishing Ayun hindi kinain ng aso yung tilapia Diba? Ako gusto yun Nagsawa na yung mga aso bro. Ayaw niya ng tilapia. Oo. Manok, fried chicken. Kaya nga. Kung may mga anak kayo, pwedeng dito. Ang tawag dyan? Duyan. May ibang nag-camper din ibang nag-camper. Ito na yung pinaparentahan ba nila to? Parang alam ko 1.5. 1.5. Tapos pag buong farm 7,000. Kumbaga exclusivity, parang ganun. Magagamit niya sila lahat to. Ayan for rent. Hindi na natin papasukin yung loob. Pag nirentahan mo may kasamang hugasan, lutuan, stove. Ito rin Ito yung kanilang CR. CR check tayo. CR check. Tao ba? Wala. Ayan guys kita nyo may timba, tabo, and bowl.
Tatlo yun, tatlong cubicle na maliliit. Tapos may tissue dito, donation box. Pwede ka pa naman mag ano sa iba eh, mag-pitch eh. Pwede, ayun, may mga nagka-camp doon, no. Dito, gusto mo mag-selfie. Punta natin yung pool. Ay, kagakapon may tubig eh. Oo. Itong part na to, alam ko pwede ka rin mag-pitch dito eh. Ayan, no, may mga dito madamo na to, may mga damo na part na. Ayan. Parking. Uneven pa siya eh. Uneven pa rin siya. Kumbaga mag-airbed ka na lang. Pili ka ng spot. Kung sa airbed kasi, kaya na yan. Dito, nagpi-fishing, nagpi-picnic. Ayan. Tapos ito yung kanilang parang tindahan. Pero wala yata tinda ngayon eh, no? Nag-open. Ay Kuya Doy, may-ari dito. Kuya Doy. Ito yung kanilang swimming pool. Ilalagyan na ng tubig. Parang pinalitan nila yung tubig daw. Kahapon may tubig dito eh. Makaming nag-rent. Oo, pinalitan mag-rent. Ano yun nandun sa kabila? Shower. Shower. May mga cottages pa dito pwede nyo tambayan kung gusto niyo. May bayad lang, syempre. Parang unlimited ang tubig dito Hindi pinapatay eh. Unlimited ba yan kuya? Unli water pala. Oo. Ganda. Lalim din to eh, no? Parang sa ano din. May higit 5 feet siguro. Laking huli nila. Oo. Ay, laki ng tilapia Lagi sa pangalan mo. Kaya nga eh. Maganda dito picnic. So, may boat rent. Ito guys, rent. At kung entrance lang, tatambay ka 30 pesos. Yun fix yun. Fix. Oo. Entrance. Tapos, ngayon wala lang silang tindang milk tea, no? Wala. Pwede kayo picnic, overnight, grilling. Zumba. Pwede pa mag-zumba dito. Paano ba yung zumba, bro? It's alright. Yung part na to, pakikita ko sa inyo. Ang ganda dito, Ayan, Pwede ka mag-row camp dyan, Ayan, Kahit sa lumigon, pwede ka mag-camp. Ayan, Iba yung vibe dyan, Ang ganda. Saan ang daanan yan? Doon sa Dito sa gilid. Oo, ganda. Doon kasi nakapasok yung motor. Ganda nga ng landscape niya nung drone shot ko eh. Ito, tanaw na tanaw mo yung Mount Arayat dito eh. Ganda. Napakaganda ng bundok na yan. Marami nagpi-fishing yung mga nakakahuli sila ng mga tilapia. Fishing spot talaga siya. Ayan. Marami nang huli Ganda dito guys Parang ito yung pinaka terrace mo. Maganda yung view dito eh. Parang ang ganda ng pagkaka-landscape ng kanyang fish pond. Ang ganda. Tapos may pa dito. Kung gusto mo, bike na pang tubig. Kaso malalim yata tubig dito eh, no? 7 feet. 7 feet? Ay, oo, malalim. Hindi pwede sa bata. Ayun nga lang, may mga kailangan malinis to. May mga siguro yung mga nagpipiknik dito, nagkakalate dito lang tinatapos sa fish pond. Pangit. No, merong yung tubig dun, maagos papunta dito. La 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 la. Tulak mo daw ako. La 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 la. Wala na? La la la. Isang panibagong camping na naman, isang panibagong karanasan. Isang bagong tuklas na lugar na tiyak isang araw ay dadayuin nyo rin para campingan. Mga bagong nakilala na naging kaibigan na rin. Maganda rin talaga dito sa Pampanga. Isang lugar na masarap balikan. Hanggang sa susunod nating biyahe. Kita-kits!